Tiniyak ni DILG Secretary John Vic Remulla na walang special treatment sa kanyang kaibigan at kaalyado sa politika na si dating Senador Bong Revilla. Yan din ang siniguro ng Bureau of Jail Management and Penology. Nakakulong sa New Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas si Revilla dahil sa kasong malversation kaugnay ng umano'y Ghost Flood Control Project sa Bulacan. May unang balita si June Veneracion. Si DILG Secretary John Vic Remulla mismo ang naghatid kay dating Senador Bong Revilla sa Sandigan Bayan. Ito ay para iharap si Revilla sa korte o yung tinatawag na return of warrant. Naharap ang dating senador sa mga kasong graft at malversation through falsification of public documents dahil sa umano'y 92.8 million peso Ghost Flood Control Project sa Pandig, Bulacan. Kasama niyang dumating ang asawang si Cavite 2nd District Representative Lani Mercado, kanilang mga anak at kapatid ni Bong Revilla na si Bacoor City Mayor Strike Revilla. Isa sa mga kasamang abogado ni Revilla si Attorney Ramon Esguerra na naging abogado niya dati sa kasong plunder. Kumusta? Pasok. Okay. Kumusta ang demeanor? Siyempre, walang masaya sa panahon na ganito, di ba? Pero ang huling sabi niya, bago bumaba ng kotse, ako nang gadididit, sabi niya, lalaban ako. Nagbayad ng 90,000 pesos na piyansa si Revilla para sa kasong graft. Pero dahil non-bailable ang kasong malversation, ay makukulong pa rin siya. Hiniling ni Revilla sa Sandigan Bayan 3rd Division na manatili siya sa kustudiya ng PNP para raw sa kanyang seguridad. Diringgin ang mosyong ito sa Biyernes, kasabay ng pagbasa ng sakdal sa kanya at sa mga kapwa-akusado. Iniutos muna ng korte na ikulong si Revilla sa New Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas. Kaya mula Sandigan Bayan, ibinyahing agad si Revilla sa kanyang kulungan. Sa loob ng City Jail, kinunan si Revilla ng mugshot at idinaan sa booking procedures. Binigyan din siya ng dilaw ng uniforme ng mga PDL o Persons Deprived of Liberty. 47 square meters ang laki ng magiging kulungan ni Revilla. May 5 itong bunk beds na kasya hanggang 10 PDLs. May sarili ring palikuran at hiwalay na shower pero hanggang dibdib lang ang dingding para sa seguridad. Pagtitiyak ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP, walang special treatment na ibibigay sa dating senador. Commitment ng BJMP yan na walang VIP treatment na mangyayari kahit kanino man hong PDL yan. Talaga hong nasa policy namin na bawal ho talaga yan. Kung may mapapatunayan na gagawa niyan, kakasuhan ho natin at mananagot. Gaya ng ibang PDL, 100 piso lang kada araw ang allowance si Revilla sa pagkain. Ang hapunan na inihanda sa kanila ngayon, ginisang pechay. Bawal din ang sariling cellphone, laptop o anumang gadget sa loob. Kung may online hearing, may papahiram daw na gadget ang BJMP. Susundin din daw ni Revilla ang oras ng dalaw tuwing Martes hanggang Linggo. Pero bago raw ihalo si Revilla sa mga nakakulong dito, inisasailalim muna siya sa medical quarantine na pwedeng umabot ng 7 araw. After our assessment, titingnan po natin. But definitely hindi pwede mag-isa sa isang selda. May mga kasama ho siya. Bukod kay Revilla, sa Quezon City Jail din iniutos sa Sandigan Bayan na ikulong ang 4 iba pa niyang kapwa-akusado na sina dating DPWH Bulacan Engineers Bryce Hernandez, JP Mendoza at RJ Dumasig. Gayon din ang accountant na si Juanito Mendoza. Sa 7 ipinapaaresto ng Sandigan Bayan, si dating DPWH Bulacan 1st District Engineering Office, Engineer Emerita Huwat na lang ang hinahanap. Sa Benguet na aresto si DPWH Bulacan 1st DEO Cashier, Cristina Pineda. Pangalawang pagkakataon na ito na makulong ni Revilla dahil sa pagkakasangkot sa manoy katiwalian. Noong 2014, sa PNP Custodial Center sa Camp Crame ikinulong si Revilla nang badawit sa pork barrel scam. Hanggang sa makalaya noong 2018, matapos i-acquit ng Sandigan Bayan sa plunder at magbayad ng 480,000 na bail bond para sa pending graft cases niya noon. Taong 2021, ay na-acquit din si Revilla sa 16 counts ng graft. May kasaysayan ng alyansa ang pamilya Remulla at Revilla sa Cavite. Katunayan, may panahong katiket ni John Vic Remulla, ang anak ni Revilla na si Jolo, sa gubernatorial at vice-gubernatorial elections ng probinsya. We've been lifelong friends ever since the 1980s. Matagal na kami magkaibigan. But duty calls, there are no exceptions to the rule. Ang pag sinabi ng Sandigan to arrest him, I advise him to, ang best ko na magawa is advise him to surrender peacefully. Bagaman kaibigan niya si Revilla, pagdidiin ni Remulla, I assure you, walang magiging special treatment doon.
Naging bahagi naman ng Senate slate ni Pangulong Bongbong Marcos noong eleksyon 2025 sa Revilla. Pag-iit ng Malacanang, walang sasantuhin ng mga investigasyon kahit na mga kaalyado nito. At syempre nagulat po siya dahil kaalyado pa niya po. Pero sabi nga niya po, makailang ulit sabihin niya, kahit nga po kaalyado, kung kailangan imbestigahan, dapat imbestigahan. Walang sinasanto. Kaalyado, kamag-anak, kaibigan, kung kinakailangan maimbestigahan, imbestigahan. Yan po ang utos ng Pangulo. Nanindigan din ng Malacanang sa pagsunod sa due process. Ito ang unang balita. June Veneracion para sa GMA Integrated News.